Sige po, tayo po lahat ay tumayo at maganda masimulan natin ito. Magandang hapon po sa bawat isa at maganda na masimulan natin ito sa, sa salita ng Diyos ang ating gawain at gusto kong makita natin na dapat natin purihin ng Diyos sa bawat oras na dumadaan sa ating buhay, especially this afternoon kasi ito po ay isang bagay na mahalaga sa Panginoon. Amen po ba? Masaya po ba tayong lahat? Amen. At gawin natin na ang buhay nito ay isang masayang buhay dahil ito yung dinisenyo ng Lord sa atin at huwag tayong matakot no, sa buhay na habang tumatakbo tayo marami tayong ma-encounter, no? Pero wala po yan. Kasi napagtagumpayan na po ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, napagtagumpayan na ng Diyos, ng Panginoong Yesus ang lahat ng ito. Amen po ba? So buksan natin ang ating Bible no, sa Psalms 117 verse 1 and 2. No? At ang sabi dito, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Sino dapat purihin? Si Yahweh. No? Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. So, wala pong dahilan na para ang tao hindi magpuri sa Kanya. Tandaan mo, He is our Creator. At pangalawa, siya po yung gumawa ng paraan, ang Panginoong Yesus ang bumaba upang siya ay alay ng kanyang buhay para magkaroon ulit tayo ng relasyon sa Diyos. At tandaan natin, ang banal na Espiritu ay bumaba upang manahan sa ating puso at gawin niya tayong templo at alagaan niya tayo at patnubayan niya tayo. Amen? Yan po yung magandang gustong gawin ng Diyos. Kaya dapat lang na purihin natin siya. At ang sabi sa verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. So, tapat ang Diyos. No? Hindi po siya nagbabago, hindi po siya nawawala, hindi siya namamatay, hindi po siya, kung titingnan mo, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Ang mga pangako niya ay tutuparin niya. Amen po ba? At tunay ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tunay ang ating Panginoon. Tunay ang ating Panginoon. Amen. At kaya kailangan kantahan natin siya. Sumabay kayo sa isang kanta at sa isang awit na to na gusto natin mismong tayo bigkasin natin na tunay ang ating Diyos at ito'y dapat na manggaling sa ating puso. Kantahan natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O Lord God, for you are so good and your mercy endureth forever. Hallelujah. We praise you. We glorify your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord God. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Alwalhatian ang iyong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ilaan mo ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Alwalhatian
walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ilaan mo, Taong Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian ang karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat sa oras pong ito. Kami, Panginoon Diyos, ay tunay nga na inaayos mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon Diyos. Tunay nga na ikaw lamang ang dapat naming purihin at sambahin at dakilain sa buhay nito. Maraming salamat, Holy Spirit, na ikaw ang aming great helper na tumutulong sa amin upang sambahin ang Diyos Ama sa Espiritu at katotohanan. At tunay nga na ikaw lamang ang siyang source ng lahat ng ito, lahat ng kinakanta namin, lahat ng bagay na nakikita namin dito sa lupa, Panginoon Diyos. Ikaw lang ang source ng lahat ng ito. Kaya Lord, maraming po salamat. Sambahin ka ng buong mundo. Tunay nga na ikaw ang Diyos. Makita to ng sanlibutan, makita tong FB Live nito, makita nila, Panginoon Diyos, na tayong lahat ay dapat sumamba sa iyo. Tayong kaming mga nilalang ay dapat na magpuri, sumamba at dakilain ka. Maraming po salamat. Pagarian mo kami at kung anuman, Panginoon Diyos, ang gusto mong ipahayag sa araw nito, Lord, tago mo ko sa iyong likuran at ikaw, Ama, ang siya magpahayag. At meet the needs of your people this afternoon, Lord God, dahil hangad mo ang pagpapala ay maibuhos mo sa iyong mga anak. Maraming po salamat. Ikaw ang itataas, ikaw ang itatanghalin. For your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. So, napakabuti ng Diyos. Amen po ba? At dapat na sambahin natin siya. Magpasalamat tayo. At for me, gawin natin yung dapat natin gawin. No? Kung may mga tao na hindi nila ginagawa ito, huwag natin silang gayahin. Ang gawin natin yung pinagagawa ng Diyos. Amen po ba? Kasi dito nalulugod ang Panginoon. At tandaan natin yung pagbabaliwala sa Kanya. Maging sa bawat segundo, oras na dumadaan ay talagang kinalulungkot yan ng Panginoon. So all we have to do is to do His will. Kalooban niya na oras nito ay tayo ay
ay makinig, manood at mag-aral ng salita niya. Then mamaya after this magluluto tayo ng ating mga sinaing ulam. So ganun lang. Bago naman tayo nanood dito, nandun tayo maaari sa trabaho natin o sa anumang mga ginagawa natin. So napakaganda, no? Na God is moving. Amen po ba? Kumikilos ang Diyos at alam natin yung dapat nating gawin at dapat nating puntahan sa buhay nito. Amen? At syempre, sa oras pong ito, gusto kong syempre para bang i-advance natin tong New Year, no? Happy New Year sa bawat isa. So, anyway, that is ang kasiyahan natin ay tandaan natin na maganap yung kalooban ng Diyos. Papasok ang bagong taon, so hindi naman tayo emotional, kundi magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? At dumadaan, kakaedad tayo. So, yan lang po yung sa tingin ko na dapat nating makita rin, no? Huwag nating pabayaan na lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi nakasulat po sa kanyang salita sa Book of Psalms, lagi tayong magpasalamat. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. Amen. Amen. At yan po yung magandang gusto ng Panginoon sa atin. At tandaan natin, tayo po ay nag-aaral ng tungkol po sa pananampalataya. Actually, the goodness of God. Pero pinasok tayo ng Panginoon sa faith and prayer kasi gusto ng Lord na maintindihan natin ang tunay na ginagawa ng pananampalataya sa buhay natin. At syempre, kapag tayo may pananampalataya, kailangan manalangin tayo. Huwag natin payagan na meron sinabi ang Lord, tapos hindi tayo mananampalataya doon, hindi natin paniniwalaan, and as well, at hindi rin natin may papanalangin. So, sayang lang, no? At ang gusto ng Panginoon ay isa tayong masunuring anak niya na kapag siya'y nangusap, sinabi niya ang ganitong gawin mo. Ang gusto niya na ipanaig mo sa buhay mo. Wala ako sa mga words ko. So, gawin natin at maging masaya tayo doon. Amen? Tandaan natin ang Diyos ang isang dapat na magpatakbo ng buhay natin. Hindi ang mundong ito, hindi ang sitwasyon, hindi po ang mga tao, neither, hindi rin po ang buhay natin o tayo mismo. Kasi pag tayo nagpatakbo nito, kadalasan, palpak ba raw? Palpak. So, yun po yung nangyayari, no? Pero pag ang Diyos ang siyang nakikinig tayo sa Panginoon at sinusunod natin to, I tell you, talagang ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Palakpakan muna natin ang Panginoon Diyos. No? So, yun po yung gusto natin makita rito. At siyempre, hindi ko po inaalis yung ginawa ng Lord kay Abraham kasi siya po yung napakatagal ko hindi lang ito, nung tinuro ko, kahit nung sa buhay ko noon, talagang tumusok to sa aking puso yung mismong pinagagawa ng Lord. Kaya dito po ang naging basis ng aking yung pananampalataya na yan. Nung araw, pinag-aaralan namin ng pananampalataya. It is more on mahawakan mo yung bagay. Wala pa yung bagay, pero gusto mo na mangyari. Yun yung pananampalataya. Tama po yun. Hebrews chapter 11 verse 1. Diba? Yung ganito. Tapos na, minsan meron pa tinuro sa amin nung araw na manampalataya ka lang. No? Isipin mo lang na gusto ng Diyos bigyan ka ng kotse ngayon. No? Isipin mo bigyan ka ng kotse ng Lord ngayon. So ganun lang kabilis yung kaisipan na yun. No? Para mga think positive. Habang nag-aaral tayo, hindi po ganun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Amen po ba? Ang pananampalataya ay manggagaling sa bibig ng Diyos, nasabihin sa iyo, una-una, nandito nakasulat, nasabihin sa iyo, at yun ang paniniwalaan natin. Yun ang pananampalataya natin. At yun ay papanalangin natin, Lord, ganapin mo yung kalooban mo dito sa lupa. Let your will be done on earth as it is in heaven. Kasi sinabi niya sa iyo yun . So kailangan, pag may sinabi siya, from His Word, or impression by the Holy Spirit, sinabi niya sa iyo yun, panalangin mo yun. Lord, ganapin mo ito. And then, mangyayari yan. Amen po ba? And that is faith. Yan po yung pananampalataya at panalangin. So, katulad nga po nung nangyari kay Abraham, no, hindi ko nabasahin kasi medyo para makakuha pa ako ng mga minuto. So, si Abraham, sinabi ng Lord, umalis ka sa pamilya mo, pumunta ka doon sa lugar na ituturo ko sa iyo. Sumunod po si Abraham at sinabi nga sa Biblia, siya ay sumunod. So, yun lang ang gusto kong makita natin
yung verse na to sa Hebrews 11 verse 8. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. So take note, that is faith. No? Hindi mo alam kung saan dadaan, basta lakad ka lang, sinasabi lang sa'yo ng Panginoon, and that is faith. Naniniwala ka sa sinasabi niya. Amen po ba? Kasi kung nasa iyo na yung bagay, nandudun ka na, hindi na faith yon. Pero si Abraham, patuloy siyang naniwala. Patuloy niyang ginawa ito. At yan ang naging basis ng buhay niya. Diyan na siya nasanay, na-use na siya diyan sa ganyang kaparaanan na lagi siya makikinig sa Diyos. Amen po ba? So yun po yung maganda. At yun ang napaka-importante. Makinig tayo sa Diyos, mag-devotion tayo, sasabihin sa atin ng Panginoon kung ano yung gagawin natin for the rest of the day. At yun yung gabay natin, yun yung a light unto our path, a lamp unto my feet and a light unto my path. So baliktad po ba? Bahala na kayo dyan. So yung salita ng Diyos ang ibig sabihin doon. No? Kasi yun po yung importanteng gawin natin. Yun po yung yung gabay natin sa buong araw na yun. Hindi po yung may tala na, ba yung tala, iba po yun. Hindi po yung maghahanap ka ng mga signs at kung ano yung mga mangyayari at doon ka susunod. Hindi po gano'n na yun. Iba na po ngayon, no? Hindi po. It's Word of God lang talaga. Amen po ba? So, may mga pinag-aralan tayo nakaraan upang mabuo natin ang pananampalataya. Kasi maraming elements po sa pananampalataya. Ang ibig sabihin dito, this is a deeper principle of God pertaining sa faith, sa pananampalataya. Hindi lang po yung basta naniwala ka at meron ka na. Hindi. Ang concept po ng pananampalataya ay madami-dami. At ang pinaka-importante lang dyan ay magkaroon ka muna ng faith. No? At habang may faith ka, makikita mo na unti-unti. Paano kung dinelay ng Lord yung sinabi niya sa'yo? It is the same with Abraham. Yung binigay sa kanya si Isaac na pinangako sa kanya. And remember, 25 years ang tinagal noon bago niya nakuha ang pinangakong anak niya na si Isaac. You see? So kailangan maintindihan mo yung mga elements of faith, deeper faith na yan, na dapat ay maangkin mo yan, malaman mo yan. So unti-unti, pinupuntahan natin, katulad nga ng maniwala ka sa Diyos kung sino siya. Kasi without knowing God, o kung di mo siya kilala, sino paniniwalaan mo? Sino magsasabi sa iyo ng mga bagay na yun na dapat mong paniwalaan? Dapat ng Diyos, naniniwala ka sa Diyos, nag-iisang Diyos. Huwag kang maniwala sa kung sino-sinong Diyos. Amen po ba? Hindi ito parang may apparition na magpapakita sa iyo or what. Hindi yun. Maranasan ang reality ng Diyos sa atin. No? Ang realidad ng Diyos, talagang siya'y kasama. It's like Enoch, na siya'y naglakad for 300 years na kasama niya ang Diyos at realidad sa kanya ang Panginoon. And even isama natin ang Diyos sa buhay nito at dapat gusto ng Diyos sumama siya sa atin at gusto ng Diyos isama din natin ang Panginoon. Wag natin siya tinuro ko na itong mga nakaraan. Ang kapangyarihan ng panalangin, no? Tinuro na rin natin yan at ang pananampalataya at ang pagsunod. Napaka-importante po kasi ang panalangin dito. Kasi kung walang panalangin, hindi ka nakikipag-usap sa Diyos na nagsabi ng salita na pinananampalatayaan natin. So kailangan sabihin natin, kailangan idulog natin. Sabihin natin, Lord, ito po yung salita mo, ito po ba, bla 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 bla. So nandoon, nagkakaroon ka ng clear, maliwanag na usapan at magiging konkreto yan sa puso mo at pinaliliwanag ng Diyos yung salita na yan sa puso mo. At habang tumatagal, lalo lumiliwanag, lalo itong makikita mong tumitibay, yung sinabi ng Diyos, at ang sabi ng Panginoon, it will come to pass. Hello, no matter what. Kung yan ang nilagay ng Panginoon sa iyo, panindigan mo yan, tayuan mo yan. Kung yan ay nadidelay, yan ay tuturo ko ngayon. Kung yan man ay may delays, no? Kung yan man ay naantala, hindi lahat ng panalangin natin ay karakaraka. Ano raw? Karakaraka. Nandiyan ka agad, nalalim ng Tagalog ko. Kasi babasa ako sa Tagalog. Sa gabi naman, hindi. Pag nagdi-devotion kasi ako talaga, English ang binabasa ko. At siyempre, ito ginagamit ko to para sa mga kapatiran. Kasi sa akin, hindi ko kailangan i-display na marunong magaling ako sa English. Ang kailangan ko, maabot ko yung tao
At yung taong gusto kong abutin, yun yung mga tao na kilala ko. Amen po ba? At sila yung pakay nito. Amen po ba? Hindi ako magdi-display ng kung ano pa mang bagay na para sabihin magaling tayo. Hindi ko kailangan yun. Kailangan ko maabot ko po ang mga kapatiran ko na kailangan nila maabot itong tinuturo natin. Naintindihan po ba natin? So, tuturo ko po sa inyo, kapag sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari. Tandaan natin. Kasi kailangan nating i-establish to sa puso natin. Pag meron kang narinig, meron kang binasa na tumutusok sa puso mo, tandaan mo, huwag kang magduda. Diyos ang nagsabi. Sino nagsabi? Ang Diyos. Pwede ang tao magsabi na pag pinangangakuan kita, pagdating ng ganitong panahon, ibibigay ko sa iyo bla 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 bla. Baka hindi mangyari yun. Hello? Pero, kasi sabi nga, ang tao ay sinungaling, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Pero pag sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari. No matter, sabi mo, no matter what, it will come to pass. Kahit yan ay ma-delay yan. Pag-aaralan kasi natin itong delay, no? Pero hindi more on technicalities ang pag-aaralan natin sa delay, kundi more on may sinasabi ng Diyos. No? Kasi sinabi niya eh. Tapos hindi ka maniniwala. So sinong paniniwalaan mo pa sa susunod? Kailangan magsimula kang maniwala. Tayuan mo yan. It is the same with me. 1993, nangusap ang Lord. Isang statement, mababa ng konti. Tinusok niya yon. Tapos yun ang tinayuan ko. Alam mo, bagsak ako eh. 1993, bagsak ako. Marami. Lagi ko na ito sabi, pero ulitin ko lang. Million po ang aking utang. Ano? Talagang bagsak po ako. Businessman ako. Hindi pa ako nagpapastor noon. At nung nangusap ang Lord noong 1993, inayos po ng Lord. By that statement, no? Sinabi niya, eto gawin mo. Then, tinreasure ko yun, nilagay ko sa puso ko, at araw-araw pinagpipray ko sa kanya yun. Lord, totoo ba yan? Sa'yo ba to? Hindi naman ako nagda-doubt. Siyempre, baguhan pa lang ako noon. 1993, 10 years old pa lang ako sa Lord, 10 years old. Pastor, 10 years old ka na sa Lord noon, ganun ka pa rin mababaw? Hindi po. So, yun po inabot ko, wala akong magawa. So, ang point ko po, ganun ang usap ang Lord. Kaya kung pagdating po sa will of God, praise God, inano po sa akin ng Lord, pinalinaw po ng gusto sa akin niya. Kaya nung unti-unti, yung negosyo po namin pinalaki ng Diyos. Hanggang sa, ito na po, nagdatingan na. Hello? So, napakaganda. Kaya, ang faith na hinahanap ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at ginagawa ang mga bagay na nakasisiya sa kanyang paningin. Tandaan po natin. Ito po yung hinahanap niya. No? Ulitin ko, ang faith na hinahanap ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kung meron tayong pananampalataya, dapat sumusunod tayo sa utos niya. Sumusunod tayo sa sinabi niya. Sumusunod tayo sa pinangako niya. At ginagawa ang mga bagay na nakasisiya sa kanyang paningin. Ano nakakasiya sa Panginoon ng Diyos? Sa Panginoon? Sumunod. Amen? If you love me, you will follow me. Yun ang kasiyasiya sa Diyos. Sumunod tayo. May sinabi siya, sumunod ka. Kasi Abraham, nung may sinabi ang Panginoon, sinunod niya yun. Kaya ang Lord tuloy-tuloy na sa kanya. Hello? Naging father of many nations. Pinangakuan ng isang anak. Siya ngayon yung man of faith, father of faith. Hello? Madami po sinabi ang Lord sa kanya. At pinagpala siya ng Panginoon. At nalugod ng Diyos at sinabi ng Lord, Abraham is my friend. Ano pa sinabi niya? Abraham is na-meet niya the pre-incarnate Christ, si Melchizedek. You see, tayo, ma-meet natin ng Lord sa kwarto. Minsan mangusap lang, tuwan-tuwa na tayo. Mas lalo na yung physical form o physical manifestation ng Diyos. Isipin mo naman yung ginawa ng Panginoon sa Kanya. Hello? Ang taong handang sumunod sa Lord ay isang taong handa ring maghintay sa sasabihin ng Panginoon. Amen po ba? Gusto mo ba sumunod sa Diyos? Handa ka rin maghintay sa sasabihin ng Diyos. At handa rin maghintay na may pagtityaga. Kung hindi siya nangungusap sa iyo ngayon, magtyaga tayo maghintay. At mangungusap din siya sa atin.
For sure yun, kasi yan yung pangako ng Diyos. Ano gagawin ng Diyos sa kanyang mga pangako? Ibuburo niya sa heaven? Ha? Siyempre, sasabihin niya sa iyo yun kasi meron siyang plano na gusto niya magawa mo. Let His will be done on earth as it is in heaven. Gagawin niya ba na itatago yan para lamang sabihin, ay, ito. Siya na, ay, ayoko. Ito. Ay, ayoko. Ganun ba yun? Hello? Ganun ba ang Diyos? Hindi po siya ganun. May pagkakataon din na ang pananampalataya ay dapat ding maghintay ng may pagtsatsaga sa harapan ng Diyos. Dahil madalas ay may pagkakaantala at kung minsan ay mahabang pagkaantala sa harapan ng Panginoon. Nangyayari po talaga yan. No? Mamaya makikita natin, no? Hindi lahat ng panalangin natin ay gusto natin, bang, nandiyan dyan, bang. Hindi po. Kung ang panalangin mo ang pag-aasawa, ngayon 15 years old ka pa lang, alam nga namang bukas mag-asawa ka na. Ganun ba yan? Kung ang panalangin mo magkaroon ka ng sabihin na natin na bahay at lupa, hindi masama sa panalangin kung yan ay sinasabi ng Panginoon sa'yo. Pero wala ka pang pambili ng martilyo, ng pako. Paano naman magkakaroon ng bahay at lupa? Naintindihan po ba natin? Proseso po kasi ang Diyos. No? Hindi po siya tumatalo ng malaking hakbang. Hindi po. Tinuturo ko nga sa church yung ladder. No? Alam niyo yung ladder? Hindi po kinakain yun. Yung ladder, yung hagdanan. Huwag hagdanan. Tama ba ako? Hagdanan. No? Kailangan dadaan ka sa first step, second step, third step. Hello? Naintindihan po ba natin? Kaya nga tayo, may mga step 1, step 2 tayo sa ating mga sa ating mga ginagawa dito sa ministry natin. Ito, kasi napaka-importante sa Panginoon yun. No? Ang tunay na faith ay hindi panghihinaan at nasisiraan ng loob kung ang pananalangin ay hindi kaagad nasasagot. Kapag ikaw ay nanalangin, sinabi ng Lord sa iyo, tapos inimpress na sa word niya, tapos pinanalangin mo, tapos hindi pa nangyayari, masisiraan ka na ba ng loob? At dapat ka bang masiraan ng loob? Dapat ka pang panginaan at masiraan ng loob? Hindi dapat. Hello? Dapat mong tayuan kasi may tinuturo ang Lord na patience. Ano pa? Endurance. Ano pa? Perseverance. Saan namin na ituturo ang Lord Naintindihan mo ba natin? So kailangan alam mo na yon. Kasi minsan may mga taong nananalangin tapos hindi nila nakuha yung panalangin nila, sumasama ang loob nila sa Diyos. Ano ba? Akala ko ba, pag tinanggap ko siya, sasagutin niya na aking panalangin. May tinuturo ang Diyos, kaya kailangan yakapin mo itong prinsipyo na ito na maghintay ka. Naintindihan po ba natin? Tamo, puti ang buko, inihintay ko umitim to kasi baka bukas iitim na to pag kinulayan ko. Di ba? Maghintay din ako dapat. Hello? So napaka-simple na dapat lang nating paniwalaan ang prinsipyo ng Diyos. Kasi kadalasan, tumatakbo tayo sa prinsipyo ng mundo. Kinokopya natin kung ano nangyayari sa kapitbahay. Ba't ganun? Ang bilis na yumaman. Huwag mo siya intindihin. Kung ang bilis na yumaman, may po ba? Ano gusto mo? Gawin mo yung pagyaman niya? For example, ang pagyaman niya, pinunta niya sa pagnanakaw. Gagayahin mo magnakaw din. Hello? Sorry for that word, Kung ang pagyaman niya, sorry, wala akong ibang words. Kung panloloko sa kapwa ang kanyang pagyaman, mangloloko ka rin ng kapwa para yumaman ka. See? Sa kaparaanan ng Diyos, hindi sa kaparaanan ng tao. Naintindihan po ba natin? Amen. Hintayin natin ng Panginoon. Ang Diyos, hindi pa tayo sinisilang, may plano na siya. Kaya sasabihin mo, ang bagal kasi ng Diyos Hindi mabagal ang Diyos, mabagal ka lang makinig. Naiinip ka masyado. At hindi ka kasi nakikinig. At ayaw mo basahin ang salita ng Diyos. Ayaw mo mag-devotion. Sasabihin mo, ano ba naman yung devotion na yan? Born again ako, magde-devotion pa ako. Kailangan mo talaga. Kasi pag hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-quiet time, hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos, anong babasa? Anong kakainin mo? Anong malalaman mo? Empty. Tapos magpe-pray ka. Pag-pray nyo, spiritual growth. Ano kagalago? Pag-pray ka namin spiritual growth mo, lumago na lumago. Kaso ayaw mo naman. So ano gagawin natin? Hindi. Nangangati lang po ibig sabihin na ito. Bakit ginagawa ito ng mga tunay na faith?
Bakit ginagawa ito ng may tunay na faith? May tunay na faith ka, no? At yan ang unang tanong ko. Pangalawang tanong ko, bakit matyaga itong maghihintay, patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos? Bakit mo dapat gawin yan? Bakit? Ano ang dahilan? Bakit mo magagawa yan o bakit mo gagawin yan? Kung ikaw may tunay na faith, no? Bakit mo? Kasi una-una, kung ikaw may tunay na pananampalataya at kailangan mo magtiyaga sa paghihintay, patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos, kasi alam ko, kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya ganun ka, hindi ka nadadala ng kainipan, hindi ka nadadala ng kawalan ng pagtitiwala o what. Kilala mo kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka may inip. Hello? Hindi ka masusuya. Hihintayin mo ang kilos ng Panginoon. Matutuwa ka sa kanyang pagkilos. Hindi yung nagmamadali ka, gawa ka ng gawa on your own. Naintindihan mo? Gawa ng sarili nating gagawin, no? Mamadali. Kasi naiinip na ako talaga eh. Kasi gusto ko na talagang mangyari yan eh. Kasi gusto ko na makuha yan eh. Gusto ko nang it will come to pass eh. Hello? Dahil ang isang taong kilalan mo kasi ang Diyos. Pangalawa, dahil ang isang taong sumasampalataya may conviction. Meron siyang pinakikinggan niya yung pinananampalataya niya kasi masigasig na hinahangad ng taong yon ang Diyos. May conviction siya eh. No? Masigasig na hinahangad ng taong yon ang Diyos. Gusto niya sumunod sa Diyos. Gusto niya yun ang kanyang i-concentrate ang Panginoon. Kaya naghihintay lang siya. It is the same with Abraham. For 25 years, take note of that. Ang tagal na naghintay si Abraham. Pero dumating po si Isaac. Amen po ba? At ang sabi ng Biblia sa Hebrew, lalong tumatag ang pananampalataya ng Abraham. Kaya ang sabi ng Panginoon, God considered Abraham righteous because of his faith. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ginawa siyang Diyos na matuwid. Naintindihan po ba natin? Because of faith, nananampalataya siya. Pangatlo, pwede ko sabihin, naglalakad siya kasama ang Diyos. He walked with the Lord. He walked with the Holy Spirit. Hello? Kasi once you walk with Him, I tell you, He always remind you na sasabihin niya sa iyo, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya kong gawin yon. Kaya kong tuparin yung sinabi ko sa iyo. You know, He's always encouraging us. Katulad ng Holy Spirit, our great helper, He will always teach us. Tinuturo na sa atin. Ano pa ang pwede natin makita rito? Nakikipag-usap siya sa Diyos. Tayo lagi nakikipag-usap sa Diyos. Every day mag-pray tayo. Huwag tayong umalis doon sa panalangin. Kasi that is a open communication, a two-way communication with the Lord. He always reminds us, He always teach us, and lahat na ginagawa ng Holy Spirit. At yan ang kinasisiyan ng Diyos. At lalo niya ipapakita na maghintay ka lang. Nandiyan na yan, malapit na. Amen po ba? Amen. Dinidiin ko lang. Malapit na, malapit na. Yan na yun. Yan ang katuparan ng Diyos. Dapat yan ang kasiyahan natin. Amen po ba? Ang katuparan ng salita ng Diyos. No, at ito pa, nauunawaan niya ang isipan ng Diyos. Alam niya isipan ng Diyos eh. Kaya kung ang tao may pananampalataya, hindi siya maiinip. Alam niya kung he knows the mind of Christ. And one thing, he possesses the mind of Jesus Christ. Alam niya anong plano ng Diyos. Alam niya kung ano yung gusto ng Diyos na gawin. Alam niya kung bakit sometimes alam niya kung bakit inaantala ng Diyos. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, bakit inaantala? Alam niya kasi. Hello? Nararamdaman niya. Hindi naman pwedeng madaliin, hindi naman pwedeng mag-apura. Itong kalooban ng Diyos, meron siyang gustong ipakita. At alam din niya kung bakit mabilis na ginagawa ng Diyos sa mga bagay-bagay. Sometimes, bakit mabilis na ginagawa? Alam niya rin yun. Kasi, kasama niya ang Diyos. Kilala niya ang Diyos. Yung number 1, number 2. First na, sinay ko, babalik-balikan mo yan. Bakit? Kasi, alam niya ang kilos ng Diyos. As simple as that. Kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Hindi siya nalalayo sa kaisipan ng Diyos.
Matyagan nitong maghihintay tuwing gagawin ito ng Diyos sa kanyang sa gayong paraan. Matyaga niyang hihintayin. Sige lang. Alam mo, it's a matter of ano yan sa sarili, sa akin, no? It's a matter of talagang discipline sa sarili. Nakita ko. Na minsan, pwede rin na pwede rin na merong, lalo na, ang Diyos ang gagabay sa iyo, pero may ginagamit isang tao na gagabay sa iyo para turuan ka niya. Walang iniwan sa mga bata, pwede ang magulang, ang magulang niya ang gabay sa kanila na magtiis, magtiyaga, maghintay. Amen? Darating din ang sinabi ng Diyos, ang pinangako ng Diyos. Darating at darating. At ano pa ang nagagawa ng faith na ito sa tao? Alam ng pananampalatayang iyan na ang Diyos ay may kapangyarihan at alam nito kung ang kahilingan ay ayon sa kanyang kalooban. Tinuro ko na ito nakaraan. Inuulit-ulit ko lang po ito. Kasi napaka-importante, especially for the sake of the new viewers natin. No? Alam ng pananampalatayan, kung sino may pananampalataya, alam ng taong iyan na may pananampalataya, na ang Diyos ay may kapangyarihan, may power siya, at alam nito kung ang kahilingan ay ayon sa kanyang kalooban. Dapat nasa Word of God. Alam na, dapat yun ang isa sa mga number one, dapat din nating maintindihan kung ano ang magagawa ng faith nito sa atin. Kasi ang faith nito ay hindi po ito simpleng faith lang, kundi ito ay sumasaloob or sinasakop niya ang lahat ng elemento upang maganap yung kalooban ng Diyos. Alam nito na imposibleng magsinungaling ang Diyos sa tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Kung may totoong pananampalataya ka, ang ginagawa ng pananampalataya na sa puso natin ito, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, tutuparin niya. Amen po ba? Amen. Ano tutuparin niya? Yung sinabi o yung pinangako niya sa iyo. Sinabi niya sa iyo, eto mangyayari. It will come to pass no matter what. Mangyayari at mangyayari. Hindi niya pwedeng hindi tuparin yung sinabi niya. Because He is God. Pangatlo, ngunit alam at tinatanggap din ito na hindi lamang siya ang tao, event o pangyayari na itinutulungan ng Diyos. At sa mga tweet, ang gayong uri ng faith ay tinatanggap ng walang alinlangan sa mga kondisyon para sa sagot sa panalangin. Maraming taong dumaan dito. Dapat alam din natin yan. Katulad ni Abraham, alam natin na dumaan siya sa ganitong sitwasyon. Hello? So anong nangyari? Naghintay siya at natupad yung sinabi ng Diyos. Sila Pablo, sila Pedro. Kaya nga dapat magbasa tayo ng salita magbasa tayo ng salita ng Diyos upang makita natin na may mga taong dumaan sa ganitong proseso. Hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Hello? Sila Gideon, sila Samson, lahat po sila. Sila Abraham, sila Moses, lahat po ay dumaan ito sa mga ganitong pangyayari sa buhay. Ang gayong pagkaantala dito na susubok kung saan ang faith ay isang pribileyo para maipakita ang lakas nito. Tandaan natin yan. Yung faith na yan, kailangan natin yan. Yung faith na yan na nasa sayo, na binigay sa'yo ng Diyos, dapat, that's a free gift from the Lord, dapat sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, sample lang, pinagaling na kita, dapat nakatusok yan sa puso mo. Yes, Lord, pinagaling mo ako. No matter what. It is the same with me. Ito, testify ko lang. Sandali, mabilis na to. Alam mo, noong araw, matagal na, may tumutusok-tusok sa puso ko. At nasabi ko nga noon, nasa second church pa yan. Palaging ganun. Tapos nung nandito na ako, nagpapastor ako ngayon. Ngayon ko lang ito nakita, ngayon ko lang naunawaan to. Kaya pala yung tumutusok-tusok na yun, siyempre may masakit. Sabi ko nga, kung may tumutusok-tusok sa katawan mo, huwag mo intindihin yun. Basta na sinabi ng Panginoon, ikaw ay pinagaling ko na 2,000 years ago. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya mahaba lang, gusto ko lang explain ng konti, pero ang point ko lang dito, kung may tumutusok sa katawan mo, may masakit, huwag mo intindihin yun. Ang intindihin mo yung sinabi ng Diyos, pinagaling na kita 2,000 years ago. Naintindihan po ba natin? Amen. Praise God for that.
Amen po ba? Amen. At gusto kong ipakita sa inyo isang example dito sa Bible na para maunawaan natin, no, na dapat ay tayuan itong mga taong ito ang sinasabi ni Kristo. Ang ganda nito. This is pertain to Lazarus, Martha, and Mary. Para makita natin kung ano yung kapag sinabi ng Diyos, mangyayari yan. Kasi kapag hindi tayo naniwala sa sinabi ng Diyos, no, minsan hindi natin matanggap yan. Pero but because of God's mercy, ibibigay niya pa rin sa'yo. Because of God's mercy and because of love. Kaya niya, kahit na kulang pa rin yung pananampalataya mo o kahit na sabihin na natin ayaw mo pa rin, parang ayaw mo siyang paniwalaan, ibibigay niya pa rin. Hello? Ganun kabuti ang Diyos. Amen po ba? Kasi gusto niya talagang makipagrelasyon sa iyo, gusto niyang ipakita sa iyo na siya ay Diyos na hindi siya katulad ng tao. Ang tao, maraming limitations ang tao. Amen po ba? Ang tao, sasabihin ng tao, hanggang dito lang ako. Hanggang 1, 2, hanggang 3 lang. Pag lumagpas ka na, hindi ko nagagawin niya. Pero hindi ibig sabihin dito na ang Lord ay tinotolerate niya ang kasalanan. Hindi po ganon. Pero gusto ko ipakita lang sa iyo na it really depends sa tao. Kung sino ang tao. Pero tingnan natin dito. Kapag sinabi ng Diyos, ito yung mangyayari. John 11:1-15, may isang tao na ang ngalay Lazaro, nakatira ito sa Betania, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro. Kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Pinasend niya lang yung letter siguro na yan. So, itong mga kababayang ito, no? Talagang may pananampalataya sa Diyos, may knowledge po sila na ang Panginoon ay nagpapagaling, alam nila yan. At alam nila na kapag ang Diyos ay nangako, papagalingin, talagang pagagalingin, alam nila yan. At sila ay tumawag sa Panginoong Hesus na, Lord, pumunta ka na si Lazaro po ay may sakit, no? Pero ano nangyari? Kung titingnan natin sa verse 4, ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Pero hindi na kinakausap dito si Maria, kinakausap niya yung mga disipulo niya. Ngunit malayo kasi si Jesus Christ, no? Nasa malayo siyang lugar, wala po siya sa lugar na kung saan nandun si Mary, Martha at saka si Lazarus. Malayo po sila. Pinaabot niya lang siguro ang sulat o pinasabi lang. Sa verse 4, ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Take note, yung mga words pa lang yan yung kaagad na sinabi, established na kaagad gaganapin ng Jesus Christ yun. Kapag sinabi ng Ama, kahit na mag-alumpihit pa yung tao, walang magagawa ang Panginoon kundi sumunod sa Ama. Amen ba? Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Para, kung duduktungan ko ng konti ito para mapapaganda natin, mahal na mahal ng Panginoon, ito sila Martha, Mary at Lazarus. Ito po ay, hindi po normal to sa isang, ibig sabihin, sa kanila po talagang ang Panginoon ay intimate. Close siya sa magkakapatid nito. Hindi po to yung parang naging kakilala lang, kaibigan, at a passing friend lang, parang gano'n. Ay, hi, parang gano'n lang, kasalis na. Hindi. Ito ay may indikasyon ang Panginoong Hesus kapag bumabiyahe siya dito sa lugar na ito, sa Jerusalem, at napunta siya sa Bethany, kadalasan, maaari nag-stay siya dito sa magkakaibigan nito. Kasi sabi nga ng Biblia, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Maria at Lazaro. At pag dumabiyahe nga siya, maaari nag-stay siya rito, dito siya natutulog, dito siya kumakain, at siyempre, undoubtedly, maraming conversation silang pinag-uusapan, no? Maaari nagkikwentuhan, maaring, alam mo na, walang iniwan sa isang magkakaibigan, no? Kapag napunta ka sa US, katulad ng isang barkada ko, sabi niya, pag pumunta ka rito, dito ka mag-stay sa akin. Sabi ko, salamat, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa ako pupunta. So, wala lang, hindi naman pinapupunta. So, kung makikita natin, si Mary at Martha ay very close sa Diyos.
They walk with the Lord, they talk with Him, they dine with Him, no, kumakain sila, etc. At ang closeness nito ay talagang hindi mo parang pwede mo sabihin na talagang magkakamag-anak ata to. Alam nila ang bawat isa, nagtitiwalaan sila, lalo kilalang kilala nila ang Panginoong Hesus. No, kaya nga sila nung may sakit si Lazarus at alam nilang may maaring ito papunta sa kamatayan, ang Panginoong Hesus ang tinawag nila. Hindi sila pumunta sa doktor. Ang sabi doon, si Jesus sila. Pinabalita nila sa Panginoong Hesus yung nangyari kay Lazarus. No? At alam nila na ang Panginoong Hesus ay pupunta. Alam nila yun. Kasi kaya nga lumapit sila eh. Kasi kilala nila ang Diyos. Amen po ba? Kilala nila na talagang very close sila at alam na alam nila yun. No? At kung titingnan natin sa verse 6, gaymay pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro. 2 days, hindi pumunta ang Panginoong Hesus. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. No? After 2 days, doon niya lang sinabi, sige, punta na tayo sa Judea. So tuloy natin yung sinabi dito sa salita ng Diyos. Sa verse 8, sabi dito, Rabbi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kumakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras na sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazarus. O natutulog. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon, po'y gagaling siya. Tugon ng mga alagad. No? Then, hindi nila naintindihan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. At literally, parang tingin nila, siya po ay natutulog lamang. Pero ito, sinabi ng Panginoong Hesus, siya po ay patay at bubuhayin siya ng Panginoon. At kung titingnan natin tuloy lang natin sa verse 13, ang pagkamatay ni Lazaro, ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Namatay na po. Dahil dito ay maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Namatay po ba? Patay na nga si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. So kung titingnan natin dito, mismo ang Panginoong Hesus ang nag-deklara, sinabi niya na patay na si Lazaro. Alam ng Panginoon lahat yan. No? Pero kung makikita mo, dapat patuloy ka lang manalig. Di ba po pa? Kasi ang Lord, sabi niya, pupuntahan niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. So maaaring 2 days yung after 2 days, sinabi sa kanya na may sakit, after 2 days, tapos siguro baka 2 araw din yung biyahe nila. Hindi natin alam, no? Ngayon, kung titignan natin, talon tayo ng konti after verse 17. Sa verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sino yung nagsalta sa Panginoon? Si Martha. Kung nandito kayo, Panginoon, di sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang kapatid, wika ni Jesus. Sabi ng Panginoon Martha, mabubuhay ang iyong kapatid muli, sabi niya. Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. It's the first resurrection, siya tinutukoy niya. No? Ang alam ni Martha, hindi siya mabubuhay ngayon, kundi mabubuhay siya sa first resurrection. Yung siya sabi nga sa mga huling araw. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I'm the resurrection and life. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, dito meron tayong makikitang pagkakaiba ni Martha at saka ng Panginoong Jesus, pero tuloy lang po natin. At sabi dito, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Tanda natin, itong conversation nila to ay talagang dapat magkaroon ng tamang pagkaunawa.
Nakikita natin na nagsasalita si na Jesus at Marta sa dalawang magkaibang level. At naunawaan ni Marta, ngunit hindi niya talaga naunawaan. So iba po yung naunawaan mo, pero yung talagang naunawaan, magkaiba po yan. No? Maaring pareho sila ng Panginoong Jesus. Kasi ang sinasabi nga ng Panginoong Jesus, ang tinutukoy ni Jesus ay tungkol sa pagkabuhay na magmuli na mangyayari sa loob lamang ng ilang sandali. Hello? Sinabi niya yun. Yung pagkabuhay na muli ng ni Lazarus ay mangyayari din sa time na yun. Pero ang tinutukoy po ito po yung isang level na tinutukoy ni Marta. Ang tinutukoy naman ni Marta ay ang pagkabuhay na maguli na mangyayari kapag bubuhayin na maguli ng Diyos ang mga unang bunga. Sa future pa po yun. So, kung titingnan mo, magkaiba yung kanilang pagkaunawa. O pagkaunawa ng Panginoon sa perfect na pagkaunawa, yung knowledge niya about this resurrection. Pero si Marta, ang naiisip niya ay yung resurrection sa future. Pero hindi niya tinitignan ang sinasabi ng Panginoong Jesus, ngayon, mabubuhay siya muli. What's the use? Bakit pinuntahan pa siya, di ba? Sila ay nasa parehong paksa, ngunit bahagyang nasa iba't ibang partikular na kahulugan. Silang dalawa. Tinutukoy dito ay resurrection of the dead. Tama po ba yun? Pero ang Lord, ire-resurrect niya si Lazaro sa oras din ngayon. Si Marta, ire-resurrect si Lazaro at the first resurrection in the coming event. Nakatutok po si Marta doon sa darating pampanahon. Ang Panginoong Jesus ay nakatutok sa time nito. Naintindihan mo na. Ano nakita natin dito? Kaya ng Diyos na buhayin si Lazarus at the time? Kaya ba? Kaya. Kasi si Marta ay hindi nakatingin sa sinasabi ng Lord at maaaring ngayon lang siya makakita ng patay na binuhay. Maraming factor kung bakit ganun ang kaisipan ni Marta. At dumating si Mary na nasa kapareho ng level ni Marta. So kung titingnan natin, pagdating ni Maria na kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Tuloy ko po yan, verse 32 Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. Maganda. Amen. Nahambal si Jesus na makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya at siya'y napahimutok. Sa verse 34, saan ninyo siya inilibing? Tanong ng Panginoon. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus. Diyan po, umiyak ang Panginoon, naiyak ang Panginoon Jesus. Muling, sa verse 30, talunan na natin, muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Take note, 4 days na po siyang patay. At alam nila, at that time, wala naman silang mga pang-embalm sa mga patay siguro, kaya alam nila na nangangamoy na yan. At yan ay binabalot po nila ng tela o ng, I don't know, sinulid ba? Hindi, tela yun. Sa verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Take note, kinurek siya ng Panginoong Jesus dito. Ay sabi niya, Panginoon, 4 na araw na po. Maaaring inaagnas na yan, nangangamoy na po yan. At unti-unti na pong nawawala na yung ano niyan, yung balat niyan or whatever. Marami ng uod dyan. No? Marami ng maggots, marami ng kung ano-ano pa nandiyan dyan. At mabaho na po yan. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Kapatid, meron sa inyo dito ngayon na may sakit. God is touching you right now. Hello? Sumunod ka. Manalig ka. Huwag mong pigilan ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. God wants to heal you right now. Go with it. No? Tuloy mo lang. Huwag mong isipin na hindi ka pagagalingin. Ngayon ka pinagagaling ng Diyos. Galaw mo katawan mo, pinagagaling ka ng Panginoon.
At ang sabi dito, at inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam ng Diyos, alam ni Jesus kung anong kaisipan ng Panginoong Jesus o kaisipan ng Diyos Ama. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Sinigaw niya, Lazarus, lumabas ka. Tinuro niya. No? Tinuro ng Panginoon. At maaaring maintindihan natin, at alam natin na si Lazaro ay nakabalot yan. Alam niyo na, yung time nila na yun, ang mukha niya ay nakatali, no? Naka ng tali, ng tela, no? At sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, at si Lazaro ay sumunod dun sa tinig na sinasabi ng Panginoong Hesus. At dito, si Lazarus ay lumabas. At lumabas siya doon sa tomb na yun. Mabuti pa si Lazaro. Isang salita lang, sumunod agad. Amen po ba? Samantalang ang mga buhay ilang beses na sinabi ay mabubuhay na muli, just believe and you will see the glory of God, ayaw pa rin maniwala. It is the same with today. Gusto ng Lord pagalingin ka. Kung ano man ang sakit mo, naniniwala ka, God wants to heal you. Tanggapin mo yan. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa iyo, maaring sinasabi niya sa iyo ngayon, tumindig ka, galaw mo katawan mo, huminga ka ng malalim, stretch mo kung ano masakit sa katawan mo. Makinig ka sa Panginoon. Sinasabi niya sa iyo ito. Hello? Tandaan natin, etong magkapatid nito, ang hinihingi nila sa Panginoong Hesus ay pagalingin ang kanilang kapatid. At hindi nila alam kung bakit na-delay ang Panginoong Hesus. Excuse me, na-delay ang Panginoong Hesus pagdating sa kanila. At dito, pwede mo sabihin na para bang wala atang concern ang Panginoong Hesus sa kanyang kaibigang Lazaro. Maaring maraming nag-transpire sa isipan nila. Pero gustong patunayan ng Panginoong Hesus na talagang siya ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ano ang gusto niya, ay ibabahagi at ibibigay niya sa kanyang mga anak. Amen po ba? Amen. At naramdaman pa ba natin ito? Katulad ng naramdaman nila, bakit naantala ang ating panalangin? Bakit hindi sinagot ng Lord ang ating panalangin? Bakit pwede mo sabihin na siguro wala ang Diyos? Siguro may kinikilingan ng Diyos. Siguro sila lang ang pinakikinggan ng Diyos. Hello? Hindi po ganon. Tandaan po natin yan. Meron pong magandang gagawin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Remember, Jesus is God. Amen po ba? Tandaan natin to. Ang salita niya ay si Jesus. Pinangako niya, nangako ang salita sa iyo. Nangako si Jesus sa iyo. Pagagalingin kita. Pinagaling na kita 2,000 years ago. Hello? Nakita na ba natin ang Panginoong Jesus? Nakita na ba rin ba natin ang Ama? Diba? Maaring di pa natin sila nakikita, pero ano ang pagkakapareho ng Ama? Tandaan natin sa Panginoong Jesus. Ano pagkakapareho? Iisa lang po sila. They react with the same mind. Ano? At sila po ay kumikilos ayon doon sa kalooban ng bawat isa. At pareho silang ganun mag-isip. Iisa lang. Anong gusto kong rin maintindihan natin dito? Kung ang Ama, ang kanyang kaisipan ay kaisipan ni Jesus. Ang salita ng Diyos ay salita ng Ama. Amen po ba? Amen. At ang salita nito ay nasaan? Nasa puso natin. At ang salita nito
ay tutuparin ng Ama. At tutuparin din ng Panginoon. Tandaan natin, kailangan ganun ang ating kaisipan, ganun ang ating puso, ganun ang ating pananampalataya pertaining sa Word of God. Tignan natin ang sinabi na, tinuro ko na nakaraan ito sa John 17:21-23. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Naintindihan ba natin? Kung paano ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Iisa lang kasi. Gayun din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. So maging tayo din daw, lahat tayo, ay maging isa sila sa atin. Tayo din daw ay maging isa sa kanila o sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu. Kaisa tayo. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay binibigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Naintindihan po ba natin ito? Sa verse 23, ako'y nasa kanila. Yung kanila, tayo po yan. Ha? Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y inibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ang ganda. Amen po ba? Kung sasabihin mo na anong pananampalataya na meron ako, I tell you, you have the faith of Jesus Christ. You have the Word of God. Kailangan nandun ka. Kailangan alam mo na nakikiisa ka sa kaisipan ng Ama, nakikiisa ka sa kalooban ng Ama at ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Kung ano ang nasa Kanya, yun din ang nasa atin. Kailangan gets mo yan. Kailangan yakap mo natin yan. Jesus was so attuned to God that He would do things even as the Father did. Kung ang Panginoong Hesus ay na-delay siya o dinelay niya ang sitwasyon na yan kay Lazarus na buhayin, dinidelay rin ng Ama yung pagbuhay o paggaling kay Lazarus. Naintindihan po ba natin? Amen. Hello? Kasi kailangan kaisa eh. So, ano ang mga aral na kailangan para matutunan natin dito? Una-una, kapag humiling tayo sa Diyos, lagi nating uunawain na una ang layunin ng Diyos, hindi ang ating kagustuhan. Tandaan natin yan. Hello? Kasi sometimes, yung kagustuhan natin ang gusto natin mangyari. Kapag kagustuhan natin ang gusto natin mangyari, isipin mo, makaka-glorify kaya sa Diyos yan? Hindi. Sometimes hindi. Pero kung ang kalooban ng Diyos ang gusto mo mangyari, ano mangyari? It gives glory unto the Lord. Katulad ng binanggit natin kanina, nung unang-unang verse na nabasa natin, kaya inantala ng Panginoon ang senaryo na para pagalingin o hindi man pinagaling, buhayin ang si Lazaro. It is this for the glory of God, ang sabi ng Panginoon Jesus. Para ma-display ang glory mo, Ama. Amen po ba? Yan ang pinaka-number one purpose natin. Sinabi na nga ni Lord kay Martha, siya ay mabubuhay muli. Hindi pa rin niya nakuha. Na gusto nga ng Lord buksan ang libingan para sa ano? Diba? Buksan ninyo yung libingan, alisin ang bato, di ba? So para saan? Para ba masigurado ng Lord na nadudoon si Lazaro? Kasi baka binibiro siya ni Martha. Ganun ba? Ayaw pa rin kasi maniwala ni Martha. No? O baka para amuyin kung totoong mabaho na si Lazaro? Ganun ba ang ginawa na Lord? Teka, amuyin ko muna. Baho ba talaga? Hello? Kaya pinabubuksan niya yung bato or hindi. O gusto niyang ipakita sa kanila na siya ay concerned lang po. Pero the truth, wala siyang gagawin. Ganun ba? Hindi. Hindi ganun ang kaisipan ng Panginoong Hesus. Ang gusto ng Panginoong Hesus, Martha, bubuhayin ko ang kapatid mo. Naintindihan po ba natin? Hindi natin kailangan mag-alala na hindi tutuparin o ipangyayari ng Lord ang kanyang salita. May sinabi ang Lord sa iyo, tutuparin niya yon. Hindi niya papayagan na hindi matupad yon. Ang problema lang,
nagtatalo sa kasi sa isipan mo, nainip ka. O maaaring gusto mo nang mangyari. O maaaring hindi na siguro mangyayari. Full of doubt na nangyayari sa atin. Amen po ba? Pero at that time, pwede mo rin sabihin, sabi ni Martha, Lord, patay na kasi. Paano pa yan mabubuhay? Di ba? Hello? Pero ang sinabi ng Lord, I am the resurrection and the life. Walang imposible sa Ama. Walang imposible sa Panginoong Yesus. Walang imposible sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. If it gives glory to the Lord, walang imposible. Imposibleng hindi niya tuparin ang kanyang salita o pangako. Siya yung Diyos. Nangako siya sa iyo. Tutuparin niya yun. Amen po ba? Amen. Gusto niyang bigyan ka ng buhay na maganda? Bibigyan ka niya. He came that we might have life and have it more abundantly. Pangako niya yan. Pinangakuan ka niya. Kaya nga sabi niya doon sa may sakit, by His stripes were healed you are healed 2,000 years ago. Pinagaling na tayo. We have to claim. Hello? I-claim natin yung pangako. Lord, nangako ka, pinagaling mo na kami. Past tense. Pinagaling mo na kami 2,000 years ago. Magaling ka na. Claim it. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit may tumutusok dyan, wala kang pakialam doon. Ang sinabi ang pakialaman mo. Ang sinabi ang tanggapin mo. Hindi yung nararamdaman mo. May tumutusok eh. May tumutusok. May humuhuni eh. Ano ngayon kung may humuhuni? Ano ba sinabi sa salita ng Diyos? Hello? Lagi nating kailangang manalangin ng may pangunawa, understanding, na ang layunin ng Diyos ay una at nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Tandaan natin. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Amen po ba? Sila Martha at Mary, hindi nila naintindihan na ang Panginoon ay kikilos. Ang Panginoon ay may gagawin. Amen po ba? Bagamat ang Panginoong Yesus ay naantala, no? Na at tinalaw niya na mamatay ito si Lazaro. Pero dapat makita niya yung sinabi niya, I am the resurrection and the life. Martha, maniwala ka lang. If you believe, you will see the glory of God. Naintindihan po ba natin? Amen. At doon pinakita ng Diyos na siya ang may hawak ng buhay ng tao. He is the resurrection and life. Pangalawa, anong matututunan natin dito? Kung humihingi tayo ng kahilingan na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi niya bibiguing sagutin kahit namatay na ang isang tao. Amen po ba? Amen. Kung namatay man siya, tayo, dapat ma-receive natin yung healing, pero kinamatayan na natin. Nangyari na nanalangin tayo, pero na may pananampalataya ay naitaas na na nakarating na sa Panginoon, pero nawala rin, hindi rin natin nakamit. Pero I tell you, one day, makikita mo, mararanasan natin na yan ay bubuhayin tayo muli ng Panginoon. This is a fact na dapat nating maintindihan. Na hindi man natin natanggap yung oras na yon at kinamatayan natin, pero I tell you, ang importante, bubuhayin tayo ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Amen. Ang tanging kaibahan sa pagitan na sitwasyon ni Lazaro ay yung panahon lamang po. At that time, si Lazaro ay binuhay ng Panginoon. Pero sa atin, ito po ay maaring sinasabi nga ng Lord na resurrection and life na tayo bubuhayin niya. Kahit na po ba 1,000 taon na ang lumilipas. Pero sa isang kisip mata, kailangan na, kailanman hindi malilimutan ng Diyos ang kanyang pinangako at gagawin sa atin. Tandaan po natin yan. Hello? Dahil ang gusto ng Panginoon, maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Gusto ng Lord maranasan natin na hindi niya binabago ang kanyang pangako sa atin.
Hindi man natin natanggap. Kung buhay pa tayo, hindi natin natanggap ang total healing sa ngayon. Pero I tell you, may pinangako siya na bubuhayin niya rin tayo. Yun naman ang pinaka-importante. Amen po ba? Misa nga, may tinuro ako kung mamamatay ka sakit, at marami naman pong taong namatay sa sakit at hindi nila natanggap ang kanilang kagalingan. Pero binuhay naman sila, nung namatay sila physically, binuhay naman sila ng Panginoon spiritually. At sila ay nasa Kanya. Naiintindihan po ba natin? Minsan talaga, maantala po ang ating mga panalangin. Minsan talaga, sinabi ng Panginoon, hindi ka agad-agad nangyayari. Pero kailangan dito, dahil nauunawaan nito na ang layunin ng Diyos ay ginagawa at hindi lamang tayo ang taong kinakarap niya. Tandaan po natin to. Kasi ang Diyos po ay hangad niya na lahat tayo ay maranasan natin ang kanyang pangako sa atin. Hindi niya tatalikuran no matter what. Anuman ang mangyari sa ating buhay nito ay hindi niya po tatalikuran. Naintindihan po ba natin? Siya po ay Diyos na kapag sinabi niya, ipangyayari niya po ang lahat ng kanyang pinangako. So kung meron kang panampalatayaan mo lang. Huwag kang bibitaw, maghintay ka na antala, may gagawin ng Panginoon. Hangad niya na maranasan mo ang kabuuan ng kung sino siya. Naintindihan ba natin? Amen. Sometimes talagang dinidelay ng Lord ang mga sitwasyon. Tandaan mo si Abraham, 25 years. Napakatagal na yun. Pero, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako. Naintindihan po natin? Kaya, pag sinabi niya, gagawin niya. Pwede ngayon, pwede rin sa mga susunod na araw, at pwede rin sa maaari sa isang taon, after 2 years, 3 years, 5 years. Pero tutuparin niya pa rin yung sinabi niya sa'yo. Naintindihan po natin? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tumayo at tayo po mananalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord God, for you're so good. And your mercy endureth forever. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagtatangi, Panginoon Diyos. Hindi ka namimili ng kung sino, Panginoon Diyos, ang dapat na kaharapin mo, Panginoon Diyos. Ito po ay nakapaloob doon sa kalooban mo. Hangad mo, Panginoon Diyos, ang ganda ng buhay para sa amin. At tunay nga, Lord God, Ikaw ang nangako. Ikaw ang nagsabi upang ang pananampalataya namin ay tumaas. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos. Tayuan namin ang mga sinabi mo sa buhay namin ito. Sinabi mo ngayon, tutuparin mo yun. Pinangako mo to, buhay na wala hanggan, tutuparin mo to. Pinangako mo, kami pinagaling mo na 2,000 years ago. Ito'y tinutupad mo. At nangako ka na ang buhay namin, Lord God, ay kami ay protektado, kami ay safe, kami secured, kami, Panginoon Diyos, ay hindi dapat mangamba sa buhay nito. Tutuparin mo yun. Pinangako mo yun. Sinabi mo yan sa amin. Sinabi mo, Lord God, kung kami mananampalataya at naniniwala na magsusupply ka sa aming mga pangailangan sa araw-araw, tutuparin mo yun. Ang lahat ng binitiwan mo salita sa salita mo, Panginoon Diyos, ay tutuparin mo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi tumatalikod sa iyong mga pinangako. Kaya Lord God, tulungan mo ang aming pananampalataya sa oras nito. Tulungan mo na ang aming faith na to, Panginoon Diyos, na nasa amin, ay yakapin ang mga salita mo na yan ay tutuparin mo. Ito man ay mangyari ngayon, ito man ay may delay, mangyari man bukas o kailan pa man, still, tatayuan pa rin namin ang iyong sinabi, ang iyong pinangako. Sapagkat ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling. Diyos na tutuparin ang lahat, hindi nagbabago, hindi ka sumusunod sa mga sitwasyon, kundi sumusunod ka doon sa sinabi mo
sa kalooban mo, sa gusto mo. Kaya Lord God, sa hapong ito, itinataas ko ang mga kapatiran sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo ang bawat isa na mayakap sa magitan ng pananampalataya ang iyong salita. Nangako ka, tutuparin mo ito. May delay man nito, wala. Ipapangyari mo pa rin. Marami po salamat. Tulungan mo ang aming pananampalataya upang lalo itong tumaas at yakapin ka ng gusto, Panginoon. Maraming po salamat. At kapatid, kung anuman ang sa sitwasyon mo ngayon, na sa tingin mo napapanghina ang iyong pananampalataya, maniwala ka sa sinabi ng Diyos. Maniwala ka sa pinangako niya. Tayuan mo yan. Tayuan mo yan. At huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang mag-doubt. Huwag kang mag-alinlangan. Just believe and you will see the glory of God. This is for His glory. Kaya niya ginagawa niya to para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya niya gustong tuparin ito dahil gusto niya na ikaw ang living testimony ng Panginoon dito sa lupa. Ikaw ang magpapatotoo na siya ay totoo sa kanyang pinangako. Bigyan mo ng tamang kaisipan ang sarili mo sa oras na ito. Tutuparin ng Diyos ang pinangako niya sa iyo. Whatever it takes, no matter what, it will come to pass. Thank you, Lord, sa lahat ng ito. Pag-arihan mo yung mga kapatiran ko, tulungan mo sila. Tulungan mo kami lahat na tayuan ang salita mo. Maraming po salamat. This is for your glory. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Salamat. So God bless po. No? At patuloy lang tayong manood. At invite po tayo sa kanila. Huwag po nating payagan na tayo lang lagi ang nanonood. At share po natin itong pinag-aaralan natin. No? At meron pong gagawin ng Diyos. So this coming Friday, tama po ba yan? Tama. Tuloy pa rin po tayo at marami pong tayong pag-aaralan pa. So just keep on praying, kasi meron daw po kung coronavirus variant na bago. So let's keep on praying at na matapos na po ito. At kung ano naman po ang plano ng Diyos, so be it. So manalangin lang po tayo. Amen po ba? So God bless po. God bless at pagpalain kayo ng Panginoon at sa inyo ang pag-ibig at pagpapaalam ng Diyos. God bless po. God bless.